Kami po sir mag-aano ng PPT or kayo po? Kayo na lang. Para kayo may control. $33 student here, 57 po tayo, no? Ibig sabihin, baka na-extend yung ano, yung same break ng iba, no? Baka nakabaon pa. Kailangan hugutin. Nalayag. We are 33 here, no? 57 tayo. Yung iba, nag-extend yata ng same break nila. Siguro yung iba nakabaon pa, kailangan pa hugutin. Open cam ng iba, guys. Rules and guidelines natin in terms of there's a virtual classes. You know the rules and guidelines that you open your cam. Every time you do not open your cam from the start of our class in September, I recorded all the details kung sino yung mga madalas hindi mag-open ng cam. Sa dulo ang bawi, guys. Tapos ko na ano niya, yung mga iba, naka-record na po ako ng grades ng iba. First year pa lang nare-record ko, second year, third year, hindi pa. Pero iba meron na. Well, especially in you, 1.8 and 1.2 and 1.1. I already recorded the grades. Group 3, where's your PowerPoint presentation? Sir, nasend ba po Google Classroom? Yes, nasend mo nga. Nasaan, sino magpe-present yan? Okay po. Wait lang po. But while waiting in the report of the group 3, I just place a reminder or a piece of advice for all of you. There's a chances that we open the face-to-face or F classes by the January or February. It depends on the school. Piece of advice for all of you. No? You have to be fully vaccinated, guys. Magpa-vaccine na po yung iba dyan na hindi pa nakapag-vaccine. Even the private or public institution, they require the fully vaccination. Even our government announces that the mandatory vaccination is required to all employee in private sector or public sector. Asahan niyo po guys, no? Expect the unexpected. There's a chances talaga na kailangan ng mga estudyante rin fully vaccinated. Especially in the college student. You're a college student, you are not high school anymore or senior high school anymore. Dapat alam po natin yun. Expect the unexpected tayo guys, no? And especially for those people na masyado nang mabigat dito, no? Magpapayat na kayo guys kasi pagdating po ng tayo ay F to F class na, physically, emotionally, spiritually, you need to be ready. No? Paano kapag pinag-push up kayo ng mga senior niyo doon sa school? Paano kapag pinahirapan kayo? Sabihin nyo na lang, sir, uwi na ako, sir, no? Mga ganung bagay na lang. Paano kapag nagsimula na yung ROTC nyo? F to F class na yan, no? Yung mga Sobrang laki na ng chance, sir, na mag-face to face po. there's a big chances. Alert level 2 na po ang Cavite. Kapag umalit nag-ano pa yun ng alert level 1, ang laki na po ng chances yan, no? Pero like I said guys, expect the unexpected. Malay nyo, hindi rin matuloy, pero kapag natuloy yan, good luck sa inyo, no? Mahirapan lang yung malalayo dito. Mga sobrang layo ng lugar nila. Pero kaya nyo yan. Nakikita nyo ng mga senior nyo na lagi nyong binubuli sa ano, no? Lagi nyong pinupost sa messenger nyo, no? Ito ba yung senior natin? Parang hindi naman, no? Ang binubuli-buli nyo, makikita nyo na yan. At makikita na rin nyo yan. Welcome to the club, guys. I-welcome namin kayo. Syempre, hindi pa kayo na-welcome eh. Na-welcome kayo, baka mabawasan kayo ng gusto niyan. Kaldag agad, sir, no? Kaldag agad. Hindi naman. Ikikiss ka na lang sa noo. Ganyan ka namin kalab.
Ewan Wag ko. naman, sir. Kiss mo si Buddy. Papakis kita kay Sunny. Kay Becerra. Maraming chicks to si Sunny. Nakikita ko last time eh. Mga background niya eh. Wala, Sa sir. iba na lang po. Ah, grabe ka mo siya. Pag ano kayo, mag L2 kayo. Pag nakita-kita kayo guys. No? Sana all, Sunny pangalan. Oo, iba yung pangalan eh. Sunny. Sunny Belmonte ba yan? Sunny Lee yan, sir. Oh, reporter, nasaan na? Dami na namin na chika dito. Wala pa rin kayo. Okay. Reporter, baby. Lovely Joey, lovely Joey, lovely Joey, 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 Joey. Lovely Joey, lovely Joey, lovely Joey, Joey. Love you na. Kiss pa pa. Kiss pa pa there. Kiss pa there. Kiss pa there. Good tayo ng reporter back eh. Parang Sir. Sir, kamusta awat break mo, sir? Napagod ako. Ang dami niyo palang activities, no? Parang pinagsisisihan ko nung gumawa ko ng maraming activities. Ang hirap i-record. Ang dami. Bawasan mo, sir. Hindi na pwede. Na-record ko Para, na iba eh. para hindi ka na Dante mo pa rin ba? bawasan mo na. Wala na. May nakatapos na activity. Kung wala nakatapos, pwede. Natapos na nanas ko yung activity ko hanggang 45 eh. Tinapos na nanas ko mga para ko yun. Isa sa mga Submit lang nauna. namin, sir. Yung mga nauna guys, binigyan ko ng incentives yun, no? Yung pinakamataas na pwede ko ibigay, binigay ko sa kanila. You know? Sir, salamat, sir. Eh, yung mga susunod, hindi na perfect yun, no? Ibig sabihin, yung mga ano lang, yung mga during academic break, eh, talagang tinapos nila. Yung mga ano. tayo. Wala naman perfect. Wala naman perfect. Wait lang. Wala pa ba yung reporter dyan? Pwede po sa inyo. Hindi po kasi umaano yung sa laptop ko eh. Naglalag. Wait lang. Okay po. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Yeah, report mo na, reporter. Reporter, start mo na. 9, Start yun na, reporter. Hello and magandang hapon po Sir Jake Espinal and sa mga classmate namin. Kami po ang Group 3. Ang nilalaman po ng aming report ay tungkol sa fundamental concept and principles of criminology na sakop ng Chapter 2. Next po. Ayan na. Criminogenic processes. Criminogenic processes, human behavior and experiences which can make a person to produce intending to commit a crime. Ang criminogenic processes daw ay isang pag-iisip na pag-uugali ng isang kriminal na pinagagalingan o kumbaga nagiging masama lamang ang ugali ng isang tao base sa experiences nito sa buong buhay niya o sa mga nakaraang pinagdaanan. Ang mga dahilan daw nito ay nagpupush sa kanya upang gumawa ng isang krimen. May mga kadalasang dahilan tayo upang magkaroon ng gantong pag-uugali. At ang ilan dito ay hindi matibay na relasyon sa magulang o relasyon sa pamilya. Kumbaga malayo yung loob mo sa magulang mo at hindi nila nagaguide yung pag-uugali mo. Pwede ring nagre-rebelde sila. Walang sapat na edukasyon, pang-aabuso, hindi matibay na relasyon sa mga kasamahan. Kadalasan dito nagmumula yung inggit sa katrabaho o kaya naman sa mga nakakasama niya na pwedeng umantong sa malalang sitwasyon gaya ng aksidente o patayan. May inches kasi dyan eh. Emosyonal na kahinaan o mahinang kalusugan ng pag-iisip. Diyan naman, walang katinuan sa pag-iisip na nakakagawa sila ng hindi magagandang gawain o makapag-commit sila ng crime.
May oras yun. 10:35. Ay, di. Ipa. Sir, papercent po. Nawala. Wait lang ah. Number 2, criminal psychodynamic. Criminal psychodynamic has its purpose and the study of genesis, development, and motivation of the aspect of human behavior that conflicts with accepted social norms and standards. Yung ba na natin nabili? Sa criminal psychodynamics, sinasabi dito na may purpose sa pinag-aaralan ng pag-iisip ng isang tao kung ano ang dahilan upang ma-develop niya yung pag-uugaling ito. Dito sa criminal psychodynamics, pinaniniwalaan ng mga nakaraang karanasan na sa maagang pagkabata ng isang individual ay makaka-impluwensya sa kanyang posibilidad na paggawa ng krimen sa hinaharap. Ang mga halimbawa rito ay lalo natin siyang mas maintindihan. Isa rito yung patuloy na naaakit o natutuwa sa mga nakaraang masasamang pinagdaanan na naganap sa kanyang maagang pagkabata. Kung kinalakihan mo yung isang pag-uugali na normal sa'yong magnakaw o kumuha ng gamit ng kaklase mo at nai-enjoy mo o kaya naman kung hindi pagnanakaw, basta alam mong masama yung gawain pero masaya kang ginagawa ito yung mga bagay na nakapagpasaya kahit alam mong mali. Dahil sa isang kababayaan, hindi masayang o masirableng pagbabata, na kadalasan na ilalarawan sa kawalan ng pagmamahal o pag-aalaga ng mga taong na nasa paligid mo. Yun yung mga dahilan kung bakit nai-experience nila yung mga pag-uugali na yun. Kung iisipin natin, halos parehas lang sila ng criminal processes, pero yung kaibahan no, ang criminal psychodynamics, nagsasanhi siya sa paggawa ng krimen. Pwede mo siyang nagsisimula ang criminal psychodynamics sa pagkabata na magiging sanhi ng paggawa ng krimen mo sa hinaharap o sa paglaki mo. Next po. Cultural conflict. The cultural conflict of behavior patterns and values belief that result when different cultures are incompletely assimilated. Dito sa cultural conflict, maraming ganito lalo dito sa Pilipinas. Maraming dayuhan yung pumupunta sa bansa natin, marami rin yung mga Pilipinong pumupunta sa ibang kontinente ng bansa. Dito kadalasan nagsasanhi yung pagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan lalong-lalo na sa paniniwala o kultura ng bawat bansa. Isang halimbawa na po ang kultura ng India. Nandiyan po sa next po. Baba kami dito kasi Yan, ang kultura po ng bansang India na pinandidirihan ng ibang Pilipino o ng mga ibang lahi. Yung way nila ng pagsasandok at paghahanda ng isang pagkain o ng mga tinitinda nila. Ginagamitan lang nila ito ng kamay at hindi nila ginagamitan ng mga pansandok o panghalo. Umani ng maraming batikos na halos malitin yung bansa nila dahil sa kulturang ito. Isa pa rito sa example natin, yung paniniwala ng tribo sa Myanmar at sa iba pang mga tribo ng bansa, na kung saan naglalagay sila ng neck ring na nagsisimbolo sa kanila na sila ay maganda o kaaya-aya kung mahaba ang leeg nila kumpara sa normal na haba ng leeg ng isang babae. Umani rin ito ng batikos. May mga nagsasabi na wala daw dapat basihan ng isang tao para matawag na maganda at ang mga halimbawa na ito ay matatawag nating cultural conflict. Dahil yung paniniwala nila, pinaglalaban nila sa mga ibang kultura nila na pwedeng pag-ugatan ng hindi pagkakaunawaan. nakapila sa patient. Dementia precox. Dementia precox or schizophrenia can affect mental abilities resulting in difficulties concentrating, recalling events, and paying attention. Ang dementia precox ay isang term na ginagamit noon upang ilarawan ang kondisyon na kinilala natin bilang schizophrenia. Ang schizophrenia daw ay isang sakit sa kalusugan ng pag-iisip ng taong mayroon ito.
Ang kondisyong ito raw ay maaaring humantong sa isang baluktot na interpretasyon sa katotohanan. Maaaring makaapekto sa mga taong kasama nito gayon din sa mga malalapit sa kanila. Kapag mayroon ka raw na schizophrenia, madalas nagkakaroon ka ng problema sa pagsasalita, sa pag-aalala ng mga bagay-bagay, o minsan hindi mo masabi yung mga dapat mong sabihin. Isa rin rito yung mga maaaring mabuti yung intention sa'yo, ngunit yung pag-iisip mo, kabaliktaran sa intention ng tao para sa'yo. Yung papasok yung sa delusion, yung tinatawag natin. Next po. Delusion. Delusion is defined as a mixed false belief that conflicts with reality. False belief about self, paranoid disorder. Ang delusyon daw ang mga maling akala o delusyon ay tumutukoy bilang maling paniniwala na sumasalungat sa katotohanan. Kagaya rin ito ng dementia precox. Sa kabila ng kabaliktaran na intensyon ng isang tao na may delusional na pag-iisip ay hindi maaaring baliwalain ng isa o isa walang bahala. Ang may mga delusional daw na ay kadalasan pinagtitibay ng maling interpretasyon ng mga pangyayari. Maaaring maling akala ang kadalasan nilang pinaniniwalaan na matatagpuan rin sa may mga taong may paranoid disorder. Itong delusion na ito, sakit rin ito sa pag-iisip. Yung paniniwala mo sa sarili mo ay kabaliktaran sa realidad o false belief about yourself. Isang halimbawa na lang yung iniisip mong kaya mong makalipad, kaya tumalon ka sa isang mataas na gusali. Nang dahil sa sakit na yon, nagkanda na ano ka pa sa alanganin, nagkanda lasog-lasog pa ang katawan mo o namatay ka pa. Meron tayong isang halimbawa na rin dito na paranoid disorder, nasakop rin ng isang may delusional na pag-iisip. Isang halimbawa nito yung iniisip mo na may sumusunod sa'yo kahit one way naman yung daanan. Ang interpretasyon mo, sinusundan ka at saka may gagawin sa'yong masama. Makabaliktaran naman sa intensyon ng tao. Palagi ka ring may duda sa mga sinasabi ng tao kasi feeling mo gagamitin lang nila to para sa'yo. Next po. Episodic criminal. A person who commit crime based on their situation to stay alive. Dito, hindi ito yung pinaka-meaning niya. Para mas madali maintindihan, kaya ito nang nilagay ko. Dito sa may episodic criminal, sila yung nakakagawa ng krimen based on their situation para lang mabuhay sila. Like for example, ikaw gutom ka na, walang ibang magpapairam sa iyo o magbibigay ng pagkain. Mag-isa ka lang sa buhay mo. Walang ibang magpapairam sa iyo ng pera o pambiling pagkain kasi alam nila wala kang maibabayad. Kaya ikaw, naisipan mo gumawa ka ng krimen, magnakaw ng pagkain dahil wala kang pagkukunan nito. Nakakagawa ka ng krimen dahil sa based on your situation. Ito po yung episodic criminal. Next step. Erotomania, excessive sexual desire. The best example na ito is yung mga taong obsessed sa sex. Hindi sila nabubuhay hindi sila nakikipagtalik, or kumbaga sa araw-araw is nangihina sila kapag hindi sila nakikipag-sex sa ibang tao. Next. Hereditary, determined by genetic factors and therefore able to Yung sa be certificate, passed kailangan on natin from yung parents on to their offspring or Ano ba tawag descendants. doon? Ito yung namamana mo sa magulang mo na katangian nila. Kung yung nanay mo is, yung mga magulang mo is masayahin, ikaw din magiging masayahin ka. Kumbaga mamamana mo yon. Kung yung pamilya mo is matalino or mga parents mo matalino, swerte ka kung ganun. Kung bobo naman, malas ka. Ito yung mga ugaling namamana mo sa mga magulang mo. Ayun lang po. Next, sir. Grabe naman yung reporter, malas naman kagad, no? Depende yan guys, no? May mga tao kasi, mga magulang natin, no? Minsan talaga hindi matalino, pero sa anak matalino, no? Depende yan.
Sa hereditary, pag namana mo talaga yung buong buo, yung pagmamana talaga guys, yan. Yun yan talaga tinatawag na malas, no? Kasi meron talaga guys na namana mo talaga lahat, no? Yung pagiging pogi mo, namana mo, swerte mo guys, no? Yan si Layag, swerteng swerte yan. Yan sila Bisero, no? Kasi Anasco, hindi magpapahuli din yan. Yung mga swerte yan, no guys? Oh, zero na sinasabi, sir. Sir, may sir. Yung mga tinatawag natin guys. So there's differences between the yan, may sa hereditary, no. Pag namana mo talaga yung talino guys, no, pagdating sa mga magulang, it depends on you, no. For example, the best example for that matter, yung mga for example, yung kay Marcos, no. Yung si President Marcos, sobrang talino yun guys. Alam niyo ba si Marcos lang guys ang late president natin sa previous natin si President Marcos itself. Siya lang po ang isang kauna-unahang presidente at isa rin pong top notcher pagdating sa bar examination. Halos ma-perfect niya po yung examination. Yung kung mapapanood niyo po yung mga history channel, nanonood kayo ng mga ganun. Halos ma-perfect niya daw po ang examination during the bar examination. Hindi pa nga naniwala yung hindi pa nga naniwala yung mga bar integrity of the Philippines natin, no? Yung ano natin, kasi pinaulit pa yung examination sa kanya. Ang matindi kasi yung guys, during na nag-exam siya, nakakulong siya sa kulungan. So, sobrang tindi yun. Tapos siya pa yung bar top notcher during that time. Ngayon guys, kung sa pagmamana ng katalinuhan, namana po yan ng mga anak niya, no? Mga sumunod sa mga anak niya, si mga Ailey Marcos, si Bongbong Marcos, namana niya rin. Namaran din mga anak niya. Kung kita niyo naman, in terms of leadership, ibang-iba rin yung pag-ano. That is the best example. Hindi kasi ako makadilawan guys, no? Kaya depende sa inyo kung anong gusto niyo example. And depende sa inyo kung paano niyo how you to do it to explain to the listener kung ano ba yung pwede nilang i-listen, no? And for the nauna si Resede, no? Nagkalasog-lasog na daw yung katawan pagtalo, no? Tawa ng tawa tuloy si Layag sa iyo, ano, Resede. In terms of that matter, no? Pagdating naman dun sa mga episode kay Tomania, mga nabanggit na unang mga reporter, yan pagdating yan guys. So, meron chances kasi na imbis na ikaw lang yung makasakit sa sarili mo, nadadamay pa yung ibang tao, no? Tumalong ka sa building. Ang nangyari, dumaan si Layag. Ngayon, tinamaan si Layag. Dalawa kayo namatay, di ba? Si tinalunan mo, 50 floor. Tapos ang sumalo sa'yo, si Layag. Talagang, that is the reason why kung bakit dapat kapag gagawa ka ng mga action, dapat wala naman sanang maka-epektong ibang tao. Merong ganyang cases, guys. Merong ganyang cases na nangyari during ang tanong kasi kung ano ang pwedeng ikaso dun sa suicide. Nag-suicide siya. Ang tinalunan niya, guys, is yung ano ba yun? Ang tinalo niya yung building. Ang nangyari, pagtalo niya, meron dumaan, no? May parang hindi siya nasalo, may dumaan dun sa ano. Tapos, ang nangyari, imbis siya ang mamatay, yung namatay, yung sumalo sa yung dumaan sa ano niya, no? Anong pwedeng ikaso doon pag ganung mga kaso, no? Kahit abogado, guys, nahihirapan sa mga ganung kaso. Merong mga kaso kasi, guys, na sobrang hirap, no? Kahit ang mga abogado nahihirapan, pero they find a solution. Pero like I said, guys, the law must be moving forward, not backward. Hindi mo pwedeng kasuhan ng isang tao kung wala naman sinasabi sa batas na pwede mo siyang kasuhan, no? Ibig sabihin ko, guys, dun sa criminal justice system natin, yung mga retroactive effect. You cannot file a case to the person if the law does not require to file a case. Ibig sabihin ko, guys, kung walang batas na nagsasabi na pwede mo siyang parusahan, hindi pwede yun, no? Yung case ni Hayden ko, guys, no, yung video scandal. Alam niyo ko ba kung ang case na yun, guys, no, pinapatanggalan siya ng PRC, no, ng Professional Regulation Commission, yung kanyang pagiging doktor. Pero yun, guys, na-cancel yun. Kasi during that time na nagpumutok yung scandal, wala pong kaso doon, no? Wala pong special penal law na nagkakaso o revised penal code o RA na nagkakaso sa kanya. Ibig sabihin, absuelte mga ganong bagay. Remember the case of yung sa Unel de Guzman cases, guys. Kay Unel de Guzman yung I love you virus. Wala rin pong batas na nagsasabi na paparusahan siya, kaya na-absueldo siya. Yan yung sinasabi ko sa inyo, guys. The law must be moving forward, not backward. Hindi mo pwedeng kasuhan ng isang tao based dun sa ginagawa niyang kaso. Dapat meron ng batas na nagsasabi na pwede mo siyang kasuhan, no? Napakagulo guys, pero napakagandang pag-aralan ng mga subject na to.
Lalo na sa inyo. You are future police officer, you are future law enforcement officer. Lahat po ng pinag-aaralan natin dito, pagdating ng panahon, mapapakinabangan yan. Depende na lang kung paano nyo gagawin sa sarili nyo. No? May mga ibang estudyante, pagdating ng araw, wag silang pulis na, no? Kung dati hindi sila makapag-chicks, pag naka-uniform na, babae na ang kusang lumalapit, yung mga ganyan mga ano, mga ganyan senaryo, no? Depende rin, guys, no? Merong mga ganun, may mga kilala kong ganun. Depende sa inyo, kaya ang ibig ko nga sabihin dito, guys, no? Mag-aral lang kayo mabuti, tapos pag natapos nyo to, yan, lahat ng mga bagay na gusto nyo, makukuha nyo yun. Pero like I said, always said to my student also, huwag nyo uboswin lahat ng bagay na meron, no? Kasi lahat po na bagay na pang-aabuso, may katapat na consequences yan. Okay? Please continue the report. Please continue the report, guys. Next, hallucination. Sensory experience that appears real but are created by your mind. Dito sa hallucination, ito yung nakikita mo na hindi nakikita ng iba. Kung ikaw nakakakita ka ng mga bagay-bagay na like multo, tas yung iba hindi nila nakikita, hallucination yun. Yung mga bagay na nakikita mo, na akala mo totoo, yun pala hindi. Mga bagay na ikaw lang nakakakita. Ang masama dito is mabuli ka, na masabihan ka ng baliw kasi sila hindi nila nakikita yun. Tapos ikaw nakikita mo. Next po. Next reporter. Kleptomania. It's the one who take things that ain't yours but you're still stealing, even you know that you don't need it. Ito po yung karamihan ng mga taong may kleptomania ay nagnanakaw mula sa mga pampublikong lugar tulad ng mga tindahan at supermarket. Ang ilan ay maaaring magnakaw mula sa mga kaibigan o kakakilala lang. Example, meron kang pera, meron ng kahit na anong bagay na nasa iyo. Mas gusto mo pa doon kumukuha ng hindi sa'yo. Like, mag-grocery ka. Tapos, kinukuha mo na lang yung mga paninda ng hindi nagbabayad. Ibig sabihin, may kleptomania ka. Kaya much better na may kasama kang magbabayad nang sa ganun ay hindi ka makasuhan ng pagnanakaw. Next po. Masochism. Sexual enjoyment from being hurt or punished. Ito po yung example, si Marites, nakikipag-sex siya, tapos sinasabunutan siya at pinapalo. Tapos nag-e-enjoy siya sa ginagawang yun. Kaya, mas nag-e-enjoy siya dun. Mas gusto niya yung nasasaktan siya kesa dun, kasi dun siya nasasatisfy. Next po. Sadism. It is opposite of masochism. Example, mas gusto niya siya yung nananakit. Tipong umaaray na yung kasex niya, tuwang-tuwa pa siya. Kaya kapag pinagsama yung dalawa, si masochism and sadism, ang unang mamamatay is yung masochism. Dahil di alam ni sadism na wala na palang buhay si masochism, tuloy pa din siya sa pananakit. Next po. 20 lang po. Kasi hindi ko ito na-serta. Kasi Melancholia. It's a subtype of depression. People with melancholia, depression, often feel extreme guilt. okay lang. Ito po yung feeling mo wala kang gana sa lahat ng bagay. Tipong mas gusto mo na lang matulog buong araw. Nakakaranas ka din ng kalungkutan. Yung mga taong may melancholia is more likely to have an anxiety or suicidal thoughts. Next po. May masikot palit eh. Megalomania. That belief that you are much more important and powerful than you are
than you really are. Ito po yung lagi kang nang mamaliit ng ibang tao para lang masabi na mas mataas ka sa kanila. Mas mataas yung tingin mo sa sarili mo na akala mo ikaw lang yung magaling. Example, meron kang kakompetensya na mas magaling sa'yo. Naiinis ka kasi gusto mo ikaw lang yung lamang at ikaw lang yung mataas. Ito po ay isang megalomania. Next po. Ano po ba siya? Necropolism. Sexual attraction to or sexual contact with the dead bodies. Ito po yung mga taong na-attract sa patay, lalo na pag mainit-init pa po yung katawan ng patay. Example, yung ibang embalsamador na nire-rape pa nila bago i-embalsamo dahil sa mga taong ganun, may sakit silang necropolism. Good afternoon po. Anthropology. It is a branch of science that focuses on the study of mankind and its development. Ang anthropology daw po ay isang pag-aaral tungkol sa pag-unlad ng tao sa aspetong pisikal, mental, kasanayang kultural. Sa pamamagitan ng pag-aaral na ito, nalalaman ang kaugnayan ng human development sa kanyang pagkilos sa isang sitwasyon. Halimbawa, yung human development ay malaking faktor sa kung paano ang isang tao magre-react sa isang sitwasyon. Kasi kung yung tao fully development mentally, malaki ang chance na mas mature ang pagtingin niya sa mga bagay-bagay. Autophobia. The scientific term for the fear of being alone or from himself. Ang autophobia naman po, ito ay ang pagkatakot sa sarili o sa pag-iisa. Ang pangangailangan nila ay assurance o palaging makakasama. Halimbawa, yung tingin nila sa sarili nila ay kalaban nila. Biometry. It is an estimation or calculation of probable lifespan of a certain individual. It is used to connect how crime is often committed between families. Biometry. Ang pagtansya o pagkakalkula ng haba ng buhay ng isang tao nakadepende sa kanyang relasyon sa kanyang magulang, kapatid o miyembro ng pamilya. Halimbawa, yung history ng family nyo, malaki ang kinalaman ng possible na haba ng buhay ng isang tao. Siguro kung magulo ang pamilya, family history possible na lagi din siyang sangkot sa gulo. Ibig sabihin, pwedeng mababa ang life expectancy niya. Biosocial behavior. Means that the biological heritage, environment, and social heritage is an important factor that affects a certain individual social activity. Biosocial behavior, ang pag-uugali o pagre-react ng tao sa isang situation o pangyayari ay naayon sa kinalakihan o kinasanayan niya, kapaligiran. Ito ay malaking faktor sa kanyang mental, physical at social development. Halimbawa, lumaki ka sa isang kultura na normal lang ang paggawa ng krimen. Malaking epekto nun sa human development at pwede ka rin maging kung ano yung kulturang kinalakihan nila. Tapos ka na dyan, Artie? Lugoma si Pagaro po, sir. Sige, wait lang. Sige, tapusin mo na doon natin, Artie. Pa-open ka muna, iba.
May pe-present lang ako sa inyo guys, no, para makakita nyo kung ano ba yung natin dito. Maayos naman yung mga pagpaliwanag ng mga reporter natin, no? Maayos yun, maganda. Simple lang, no? Yung mga ganung ano lang guys, no, pagdating sa mga pagpapaliwanag, dapat simple lang. Pero kakaiba, yung parang madaling maintindihan. Hindi nyo kailangan lawakin guys, no? Pag nakita ko yung keyword na yun, okay na sa akin. Wait lang. This is the grading system that give to this is the master list that given to me by Bidanya, your president. Ginawa ko siya during academic break guys. Nakita ko sa inyo kung paano yung grading system pagdating sa college guys. Para may idea kayo. And also, ganito rin po ginagawa pagdating sa high school, senior high school, or may elementary days. No? This one, nakikita po ba? Nakikita guys? Yes, sir. Ito sa first year ko rin, sa frame 1-1, natapos ko na sila guys. Di pa tapos yan guys kasi may mga activities pa kayo tapos quizzes na hindi pa napasa. No? Kaya tapusin nyo muna lahat yun, tapos yan, nakikita natin yung pinaka-final grade. Ito yung sa inyo. No? Si Abanto. Si Bahado, may mga kulang rin, kaya pakicheck na lang. Batugas, pakicheck Hera. Si Lapus, yan. May mga pulado, may mga kulang yan guys, no? Maraming kulang yan. Lalo na to si, si Lu. Active pa ba to, Bidanya? Opo, sir. Minsan po kasi sinisinya lang po yung mga chat namin, sir. Sabihan mo siya kasi, ba to? May ginawa siya na mga activity, pero hindi ko gusto. Mali yung format niya. Ayoko Okay po. Yan, si Lawrence. Yan. May iba siguro napulado ko na guys, pero nagawa na rin siguro nila. Hindi pa updated, di ba? Yan, may mga walang project. Like this, kay Ramos, Paul Justin. Project ka na ba, Ramos? O nabura ko lang yata? Hindi pa po nakagawa, sir. O, tingnan mo. Ramos, paalala ko sa'yo, 10% yan, no? Ang laking impact yan pagdating sa'yo. Kaya sa activities natin, guys, 20% yan. Nagbigay kasi sila ng bagong format, guys. Ito yung sinunod natin, 20%. Sa quiz na activities natin, quiz, chapter test, recitation, reporting, malaking po ang puntos yan. 30% po yan. So it means, kung mababa kayo sa mga quizzes natin, hahatakin po yan. Yung mga final, kahit pasado kayo sa final o midterm examination natin, pagbagsak naman kayo sa mga quizzes natin, hahatakin nyo po yan, yung mga exam nyo dito. For example, for Laarni Abanton, hindi pa to tapos guys ha. Ibig sabihin, hindi to final, no? Kasi kailangan maging final. Kasi nakikita nyo, may mga 5 nga dito, 5, 5, 4, kasi hindi pa tapos yan. Hindi pa tapos totally yan. For example, this kay Laarni, pasado na to guys, stress. Pasado na to. Pero sa class natin guys, always remember, we are not aiming to the pasang-awa. No, may mga kasabihan nga tayo, no, hindi daw importante ang grades pagdating sa kasi pagdating naman sa trabaho, hindi naman hinahanap yan. Pero like I said guys, may kasabihan din po tayo dito sa kolehiyo. Lalo na kung criminology courses ang kinuha nyo. There's this have a board examination. May board examination po ang criminology. Kaya maintaining average is very important to our university. Kung hindi nyo po ma-maintain sa 2.50 ang average natin, the chances that you eliminated or terminated to our course will be big, no? Kaya huwag kayo mag-aim sa 3, sa 2.75, 2.50. Dapat always 2.25 o 2, no? Ito po dapat ang i-maintain natin. For example, kay Laarni, bigyan ko siya na kung sa final examination niya, naka 86 siya. O, 1.75 na. Pasado na yan, guys. Ang 1.75, 86 to 90 na yan, no? Pasado na kagad yan. Pero, guys, huwag kayo magsabi, sir, bakit may mga stress? Hindi pa tapos kasi, guys. Hindi pa tayo tapos. Kasi may mga quizzes pa kayo, may mga activities pa kayo. Kaya kailangan tapusin. Ito, for example natin kay, kay Paul Justin Ramos. Si Ramos, walang project. Tingnan mo ang pinagkaiba na ito, guys, ha. 10% yung project niya, guys, ha. 10% yun. 75, guys, no? Eh, sabihin natin 75 din yung finals niya. So, 5 pa rin. Alam nyo kung bakit?
Kasi yung 10% niya dito guys, wala. Ano? Wala siyang project. Hinatak ng gusto ng project. Ang project guys, sobrang laki niyan, no? Ang laking porsyento niyan. This is 10% of overall grade. Sabihin natin 100 yan. May project siya, no? Nakapasa siya ng project. Ngayon, ang magiging overall grade niya is 2.75. Pasado na yan guys, no? 2.75. Pero like I said, kapag late ka magpasa, hindi na 100 na makukuha mo, di ba? You know the rules. Kung pinasa nyo na maaga, maganda rin ang grades na ibibigay ko sa inyo. Hindi ako madamot sa grades guys, no? Basta marunong kayo maipag-usap sa akin, marunong kayo tumupad sa usapan natin, no? Ito guys, so Excel lang to, madaling burahin ang grades nyo, no? Pero mahirap gumawa o mag-invento ng grades sa wala naman kayong pinapatunayan sa akin, di ba? Wala kayong ibinibigay sa akin. Hindi ako pwedeng manghula ng mga grades, no? For example, this, ang pinakamataas natin dito, na yan, mga 89, no? Ito, si Santa Elena, may 87 dito. 4 na. May 2.75 na ba dito? Wala pa. Halos 3 guys eh. 3. Yan. Ito lang ang pagpapilian namin yung guys, no? Kapag kayo may kulang sa akin, it's either INC, no? Pag INC yan guys, ibig sabihin may kulang kayo. Magkulang lang kayo ng isa guys, i-INC ko kayo, no? Kaya dapat kumpletuhin nyo yan. Pag dinrap ko kayo guys, ibig sabihin okay pa yan. Pag binigyan ko kayo ng 5 guys, failed yan. Pangit po sa record ng TOR yan. Kapag kayo mag-a-apply, lalo na sa mga gusto mag-NBI dito, sa NBI guys, no, kailangan mataas ang grades nyo dyan, mga 85 dapat, no? Lalo naman gusto mag-abogado dito, makapasok sa NBI, ano? Minintain ko ang average ko guys during that time is ito, nandito ako banda, dito, between those at 1.75. Yan po ang grades ko niyan, during our college day. Minintain ko talaga yan, kasi kailangan ko talaga i-maintain, kasi kapag hindi natin minintain, the chances that you eliminated or terminated to our courses, no? Binigyan ko kayo ng idea guys, no? Kasi para hindi ako nagbabagsak ng estudyante particularly guys, no? Kayo ang gumagawa ng dahilan para mabagsak kayo. Maraming makakapasa dito kasi nakita ko marami na nakatres. 3, 5. Itong mga 5 na to guys, malaki pang chance na ito makabula. For example, 5 to. Si Mendoza. Sabihin natin 80 yan. Ayan, diba pasado na yan, 2.25. Hindi pa final yan, kaya yung final examination guys, pagandaan nyo rin, no? Final examination para makapasa kayo. And also, yung mga quiz nyo, bumawi kayo sa quiz, lalo na sa mga natin. Reporting natin, malaki ang bigay ko sa reporting guys, no? So kapag hindi kayo nakapag-report during that time na kailangan po kayo, pasensyahan tayo guys, no? Si Kuison, Bedanya, wala na ba to? Si Reggie? Hindi ko po nakakausap yan, sir. Paki-contact sa mga kaibigan niya. Si Lou, wala rin midterm. Si Salceda, hindi si Salceda. Si Rogel Romel, wala rin. Si Beliapando, wala rin. Anasco, di ba tropa mo to? Sino po, sir? Si Beliapando. Akin yan, sir. Wala sir, kinakausap ko minsan kaso may pasok po talaga siya eh. Ay guys, no? Ang hirap kasi guys kapag ganyan, no? Sabi ko nga sa inyo, magkaiba yung working at working student. Kapag working student ka, may time ka para sa pag-aaral. Pero pag working ka guys, 8 to 5 p.m. ka, nagtatrabaho. Yan po ang hirap talaga guys, no? Napakaswerte nyo na nga guys kasi online eh, no? Kailangan nyo lang i-balance sa sarili ninyo. Pag face-to-face class guys, talagang tatanggalin siya sa curriculum. Alam ko, napakahirap ng buhay ngayon guys, no? Naiintindihan ko yan, pero intindihin nyo din na meron kayong responsibilidad na kailangan asikasuhin, no? May kanya-kanya kayong responsibilidad sa buhay, no? Kung may mga pangarap kayo, dapat seryosohin nyo, hindi yung ganyan. Alam ko, mahirap ang buhay guys, no? Kailangan natin magporsigo, magtrabaho para matustunan ang ating pag-aaral. Pero hindi rin po dahilan yun, no? Para tayo ay hindi mabalance o time management, no? Yan lang mapapayo ko sa inyo mga kaibigan. Huwag kayong mga mamba doon guys, no? Kung mga 5 yung mga grades nyo doon. Hindi pa tapos yun, no? Tatapusin natin yan. Tapusin nyo yung quizzes nyo, activities nyo. Aangat yan guys.
Mag-iiba yan. Wala bang tanong dyan? Ito kayo magtanong guys. Tanong guys, wala kayong tanong? Ako sir, meron sir. Sige. Yung ano sir, yung grade ng midterm tsaka yung final sir, iba-iba yun sir. Oh, magkaiba yun, pare ko eh. Magkaiba yun. Yung ano po sir, yung binigay nyo na activity sa amin sir. Sa final na po yun sir. Anong final? Hindi, ang iba yun. Iba yung ano. Magkakaiba yan guys. Activities, quizzes, and midterm final. Magkakaiba yan. Magkakaiba ng kategorya yan. Kung sa Okay, activities, activities lang. Kung final, final lang. Kung midterm, midterm lang. Magkakaiba ng ano, categories yan guys. Hindi ko pwedeng ilagay sa midterm yung activities nyo or ano. Magkaiba ng categories yan. Kita nyo naman yung porsyento na tinatawag natin. Kasi doon tayo nagbabase. Wala na? Ayun guys, no, paalala ko lang sa inyo kung sino pinakamagandang report, yung nabibigyan ko ng pinakamataas na pinaka plus point. No? Pag hindi maganda, sayang yung plus point rate. No? Mahirap po ang final ko, no? Kung sa midterm, warm up pa lang yun. Sa final, ano na? Dudugo na ang utak ni Layag. Grabe ka naman dun, sir. Hindi ba naman? Ganun talaga guys, para mahanda na tayo, no? Pagdating ng panahon, no, magpapasalamat pa kayo. Ito, tangina, alam ko to. Ito binigay sa amin to ni Sir Jake, eh. Mga ganung bagay. Ang naman magmura, sir. Hindi guys, pasensya kayo kasi ganun talaga ako eh. Kabitenyo ako eh. Yung Hindi, sir, sino joke mga lang, sir. kabitenyo dito? Ang angas na eh. Mapapamura ka talaga ng sobrang tuwa nun, sir, pagka ganun. Uy, Ban, matulog ka na lang. Ganyan kami dito eh. Ewan ko sa inyo. Pagdating nyo sa ano guys, sa face-to-face class, magsanay na kayo na minumura kayo. Lalo na siguro pag yung mga matatandaan na nagano sa inyo. Nag-lecture sa inyo, no? O kinahanap Murahin ka. mo kasi malutong lang. Ganun, nire-record mo yata eh. Sabihin mo naman. Hindi, sir, hindi, sir. Pag na-record nyo to, okay lang, wala namang problema sa akin yan. Basta sa akin, I give chances to you. No? Kilala niyo naman ako guys. No? Hindi ako plastic na magpapaplastic sa inyo. No? Yun. Tama naman, sir. Tama yun, sir. Tama yun, tama. Hindi ako kayo sasabihin, Manahimik ka. anak, okay lang ba kayo anak? Hindi ako ganun, putang ina nyo, no? Hindi ako ganun guys, no? Hindi ako yung magpapaplastic sa inyo na anak, wag mo ko ibagsak sa ano ha, sa ano ba to? May ano yan eh, ano ba tawag dito? Yung evaluation, no? Anak, wag kang comment ng ano ha, na kung ano-ano ha. Hindi puta, hindi ako gaganon, hindi ako magmamakawa sa inyo guys, no? I just expressing to myself, no? Yun talaga ako. Ayoko ng yung ibang teacher kasi merong ganyan, anak, huwag mo ko ibabagsak sa evaluation. May evaluation kasi kami guys, no, sa mga teacher. I-evaluate nyo kami, kung may natutunan ba kayo, wala, no? Yung mga ganong bagay. Sigurado, meron kayong nakahanda ng evaluation para sa mga ibang teacher na video-video lang, walang Google Meet, no? Sure Meron, yan. sir, meron. Merong mga May speech na, sir. may comment na kayo dyan, no? Pero sa akin guys, wala akong problema niyan, no? Pag si Sir, lagi nagmumura sa amin, lagi ako pinumura ni Sir, eh. Nagalagyan ni Layag, no? Tangina na yun tong Sir Jake na to, eh. Lagi ako minumura na yun. Hindi, okay lang guys. Okay, kidding aside guys, maraming salamat sa inyo, no? Maraming salamat sa pakikinig nyo. Magkita ulit-ulit tayo sa susunod na meeting natin, no? Walang babagsak guys, hanggat lahat ng pinapasa nyo ay okay, no? Walang babagsak yan. Sila Arnie pa nga lang, pinakita ko sa inyo, eh. 80 lang yung midterm niya, di ba? 1.75 na. What else kaya sa mga matataas ang midterm dito? Di ba? Mataas din mga kuha ninyo. Okay, maraming salamat sa inyo. Carlo, nakipul-push up ka nga. Okay, maraming bye-bye. Salamat sir.